Mabuhay everyone! I am Edimar B. Corpus, a faculty at Cagayan State University Lalok Campus. So today I'll be demonstrating to you the proper procedures in setting up a bed, traditional setup. So these are the materials needed. Bed pad, flat sheet, blanket, a bed runner, towels, and pillow with pillowcase. So, ang unang gagawin natin is, i-pull muna natin yung mattress. Ang purpose nito is that para makapag-miter tayo doon sa my headboard. So, ang unang gagawin ay, ilay muna natin ang bed pad. So this bed pad is for single bed only. Since maliit siya, since ang bed natin ay double bed. Next naman, ang sunod natin ay yung first sheet. Dapat yung first sheet natin ay naka-right side. Meaning to say, pag right side, ganito dapat ang right side. Pag wrong side naman, ganyan. Naintindihan po? So, dito ang ating headboard. So, always remember na kapag magtuthrow tayo ng mga flat sheets, is dapat dito tayo sa baba ng headboard. After nyan, magmamiter na tayo dito sa my headboard. Ganito ang tamang procedure ng pag-miter. Kapag traditional setup ang isa-set up natin, ang pag-miter natin is that dapat naka-envelope size siya. Kapag duvet naman, dapat naka-box type. So, kapag mag-envelope type, mag-miter tayo ng envelope, kunin muna natin ang 45 degrees. So, ganyan. And then, itak natin dito sa baba. And then, dahan-dahan nating iba ito. So, ganito ang envelope type. Next, sa kabila naman, kunin ang 45 degrees. And then, tap. And then, miter. Miter na natin dun sa my headboard, ibabalik na natin yung mattress. Kasi hindi na tayo magmamiter doon sa my headboard. Next, magmamiter na tayo dito sa my
baba. Kunin ulit natin yung 45 degrees. Then make sure na dapat malinis dito na part. Then dahan-dahan nating ibaba. Okay, ang 45 degrees. Pagkatapos nating ma-miter yung first sheet, ang sunod naman na gagawin natin is that ilay natin yung second sheet, which is wrong side. So ganito ang wrong side. So yung second sheet natin is dapat hanggang sa may headboard lang siya. Dun sa may sa edge lang ng waitress natin. Dapat hanggang dito lang sa may edge ng waitress. And take note, kapag magka-flatten tayo ng flat sheet, dapat ganito yung kamay natin. Bakit? Kapag ito ang ginamit natin, meaning to say, kapag hinawakan ko ito, madudumihan ang palad natin. And kapag pinatin natin ng ganito sa may flat sheet, madudumihan ang tela. So, much better na ganito ang gawin natin. Sa assessment, ang tinitignan lagi ng assessor is yung pag-flatten natin, and then yung pag-miter natin sa both sides ng matress. And dapat ang tamang posture natin kapag magma-miter is that nakanil dapat yung isang paa. Ganito dapat. Ang kahalagaan ng ganitong position is that para hindi tayo ma-out of balance. Okay? O yung purpose ng ganong position para hindi tayo ma-out of balance. Pagkatapos nating mali yung second sheet, which is wrong side, ilay naman natin yung blanket na right side. So yung blanket natin dapat 6 inches from the headboard. So dito mag-measure tayo ng 6 inches from the headboard. So ganito lang ang 6 inches. So kapag traditional, take note class, kapag traditional ang set up natin, 6 inches from the headboard. Kapag duvet naman, 9 inches from the headboard. Then, i-flatten natin kapag may mga wrinkles ang mga tela. Pagkatapos nating malay yung blanket, ilay naman natin yung top sheet or yung pangatlong flat sheet. Dapat right side ang flat sheet. Dapat ka-level na yung blanket.
Pagkatapos mailay yung top sheet, i-fold natin yung second sheet, i-fold natin twice to make it 12 inches. Pagkatapos nating ma-fold yung second sheet, itatak natin dito. And then, sa kabila. And then, i-miter na natin dito sa may baba ng bed. And then, kunin yung 45 degrees. Pagkatapos nating ma-miter yung both sides ng ating bed, ilalagay na natin yung mga pillow. So ganito ang tamang proseso or procedure ng pag-insert ng pillow sa pillowcase. Una, i-open muna natin dito sa may open area ng pillowcase. And then, i-cut natin yung pillow using our hand. And then, insert. Always remember na itong mga dakit na ito is dapat nasa baba siya ng pillowcase. So kapag double bed ang ating bed, kailangan ito ng dalawang pillows, and then kapag single bed naman, isang pillow lang ang kailangan. So kapag single bed ang ginamit natin, ang open area ng pillow natin is dapat nakaharap siya sa may wall or lampshade. So kapag dalawang pillow ang ginamit natin, dapat magkaharap yung open area ng ating pillow.
So, ganyan siya. Pagkatapos natin mailagay yung pillow, ilalagay na natin yung bed runner, and then mag-towel folding na tayo. So kapag single bed ang ginamit, isang towel lang ang gagamitin. So kapag double bed ang ginamit, dalawang towel ang gagamitin. And then, ilalagay na natin yung bed runner. Ilalagay lang natin dito yung bed runner. And then, amenities. So, ganyan po ang pag-set up ng traditional setup ng bed making. So, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.